bakit daw humantong sa ganong kapalaran yung mga nagsasapalaran ng mga OFW pumunta sa Canada para makipagsapalaran, maghanap ng trabaho, ngunit nagsisisi nga sila at dahil pumunta sa Canada at umuwing luhaan sa Pilipinas. Kumusta kabayan? This is Dads from Dads Info TV and welcome po mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. So ngayon po ay mag-alas 5 na ng hapon, pero ang sunset dito kabayan ay mamaya pang alas 9:30 ng gabi. So dahil mahaba-haba pa yung oras, sasaglit muna ako muna yung magpipishing. Malapit lang dito kasi meron yung lake dito kabayan. At the same time, sasagutin natin yung komento ng isa nating kababayan doon sa isang video na in-upload sa YouTube na patungkol po ito sa mga Pilipino, na ang sabi niya na marami na daw mga Pilipino ang nagsisisi dahil pumunta sa Canada at umuwing luhaan sa Pilipinas. Isang magandang at seryosong usapin to kuya kabayan na dapat nating talakayin kung ano ba ang dahilan kung bakit may mga Pilipino na nandito na sa Canada ngunit umuwi pa rin sa Pilipinas. Okay? Tara, let's go! Ayun, sa wakas kabayan, nakarating din ako dito sa aking site. So diyan lang ako diyan sa likod, diyan lang ako nagkakas ng aking fishing rod. So bago tayo mag-umpisa mag-fishing, ay pag-usapan muna nga natin yung issue na isang mahalagang issue patungkol po dun sa mga OFW na nandito na sa Canada, nagsisisi daw sila at umuwing luhaan sa Pilipinas. So kabayan, pasensya na maingay yung background ko kasi nasa tabing kalsada lang ako, mayroong mga sasakyan na dumadaan. At doon sa bandang ron, sa aking likod ay nandyan yung Laurentian College dito po sa Sudbury, Ontario, Canada. So bago ako mag-cast ng aking fishing rod, pag-usapan muna natin para maya-maya tuloy-tuloy na tayo. So sa mga hindi nakakaalala, ako pa isang OFW. Mula po ako sa Dubai. 17 years po ako sa Dubai, UAE. Kasama ko po doon ang aking pamilya. Pero nung nag-decide na kami pumunta dito sa Canada, umuwi muna sila na Pilipinas. So ako muna nauna through temporary temporary foreign working permit program po ang aking dinaanan. So hindi ko sila maaring madala dito sa Ontario. So mabalik mo lang ulit tayo doon sa issue patungkol doon sa bakit daw humantong sa ganong kapalaran yung mga nagsasapalaran ng mga OFW pumunta sa Canada para makipagsapalaran, maghanap ng trabaho, ngunit nagsisisi nga sila at dahil pumunta sa Canada at umuwing luhaan sa Pilipinas. Isang malungkot na pangyayari kabayan na nangyayari dito sa Canada. So alamin natin, talakayin natin kung ano ba mga dahilan kung bakit humantong sa ganong problema. At meron akong 10 nakalap na mga impormasyon o mga facts kabayan based on my experience or based on my observation dito sa Canada. Una-una, ito na po yung ito yung mga hindi lang ito sa Filipino maraming mga hindi lang ito sa mga OFW. Maraming kahit ibang lahi na nag-decide na rin na umuwi sa kanilang mga bansa. Kasi ang sa Canada naman kasi willing sila tumanggap ng mga immigrants. Pero syempre, kaakibat nito ay yung mga
problema kagaya na nga ng mga sumusunod. Meron kong 10 nakita mga problema kabayan na mga posibleng dahilan kung bakit umuwi yung mga immigrants na nandito na sa Canada sa kanilang mga bansa. Pilipino man yan o ibang mga lahi. So yung una, kabayan sa aking listahan ay yung pumunta dito as a tourist or visit visa. Okay? Ngunit ang hangarin naman kabayan ay maghanap ng trabaho. Kabayan, tandaan nyo po, ang Canada ay hindi kagaya sa Dubai na madali maghanap ng trabaho. Once na makahanap ka ng trabaho, mag-exit ka lang, okay, sa Oman, sa Kish, through mag-bus, paglabas mo ng UAE, papadala sa yung visa, pagbalik mo, meron ka ng working visa. Okay? Sa Canada, hindi ho kabayan, mahigpit po. Lalo na sa mga sa mga tourist visa. Kapag mag-apply po kayo ng trabaho, let's say meron kayong kamag-anak dito, tinulungan kayo makahanap ng trabaho, 6 months pa ho bago kayo makakuha ng LAMIA. After LAMIA, saka pa lang ho mag-a-apply ng working permit. Ganun ho katagal kabayan. What if na wala kang kamag-anak dito sa Canada? Hindi mauubusan ka ng funding, mauubusan ka ng allowance mo. Napakamahal ng bahay dito sa Canada kabayan. Okay? At saka yung mga Canadian employer ay naghahanap ng mga Canadian experience. Yan ang pinaka-importante kabayan. Ikaw, meron ka bang Canadian experience kung halimbawa ay tourist visa ka? Di ba? As a Canadian employer, mas pipiliin ng employer yung mga nandito na sa Canada na mayroong experience na working Canada kabayan. Yun importante kasi gusto nila ready immediately na mag-join sa trabaho. Kaya isa sa mga problema kapag pumunta ito sa Canada as a tourist visa o kaya visit visa. Okay? At saka napakatindi ng competition do kabayan kasi international labor market ang pinag-uusapan, hindi lang ikaw naghahanap ng trabaho. Okay? Pero pag inuulit ko, pag may relatives ka dito, mas pabor sa'yo yun kasi pwede ka makatira sa kanila, makakatipid ka ng pamasahe kapag halimbawa may sasakyan, tutulungan ka at maghanap ng trabaho. Okay? Number 2 kabayan ay ito yung temporary foreign worker na katulad ko. Okay? Sad to say, kami mga temporary foreign worker pathway, meron kami 2 taon na kontrata. Close working permit ito kabayan, less opportunity para sa amin kasi hindi kami maaring mag-part-time kagaya ng mga residents na hindi kami maaring mag-part-time kasi ang aming kontrata ay close working permit sa isang employer lamang. Okay? Bukod doon, kapag magtatrabaho ka ng patago, illegal na ho yun, maaari kang ma-deport. So para sa amin, less ang opportunity. Isa yun sa mga dahilan na mapapauwi sa Pilipinas kapag hindi ka ma-renew ng inyong employer. Kaya hanggat dito ka na sa Canada, hanggat maaari, gawin mo na lahat kabayan, ibuhos mo na lahat ng galing mo, lakas mo para magustuhan ka ng employer at ma-renew ka. Okay? Yun ang isa sa mahalagang gawin mo. Once na halimbawa nakaamoy ka na hindi ka i-renew na yung employer, ay maghanap-hanap ka na ng trabaho. 6 months pa lang. Okay? Bago mag-expire ang working permit mo kasi sikasuhin pa ng halimbawa nakahanap ng trabaho, sikasuhin pa ng bago employer mo yung LAMIA mo. Ganun po ang problema sa mga temporary workers. Isa yun sa mga dahilan siguro bakit umuwi mga Pilipino sa Pilipinas. Okay? Pangatlo kabayan, high expectation or unrealistic expectation kabayan. Tandaan nyo kabayan, ayan may malaking truck na paparating. Tandaan nyo kabayan, ang Canada ay hindi paradise, ang Canada ay hindi heaven. Kapag sinabing Canada, magandang pakinggan, maganda sa tenga. Okay? Marami nag-i-expect galing sa Pilipinas, halimbawa engineer sila doon, license, pero pagdating kabayan dito sa Canada ay hindi ka license. Maaari kang mag-practice as engineer pero hindi ka lisensyado. Okay? Hindi ka maaaring pumirma ng papel kasi hindi ka lisensyado. Pero maaari kang mag-practice. Okay? Halimbawa, kagaya nung nagpa-cleaning ako ng ipin at nagpa-cleaning at nagpapasta nung nakaraang buwan, nung summer, nung April, merong isang dentist sa Pilipinas. Pero pagdating dito, hindi siya dentist, assistant lang siya. Okay? Assistant siya. Pero maaari siya mag-practice. Pero hindi nga siya license. Yun ang problema. Kaya huwag kayong umasa
na ang dadatnan nyo dito ay same na work nyo sa Pilipinas. Yung iba nga mas worse pa, back to zero dito, kabayan. Yung iba back to basic, yung sahod back to minimum. Kaya wag nyo asang kabayan, pagdating nyo dito ay nasa mataas kayo kaagad na posisyon at makukuha mo kaagad yung inaasahan mong trabaho. Tandaan mo kabayan, back to zero ito kabayan dito sa Canada. Okay? So babaan nyo po ang inyong expectation at kailangan yung kumbaga mag-upgrade. Okay? Huwag nyo hayaan na nasa minimum level lang tayo ng sahod. Kailangan natin mag-aral, mag-upgrade ng ating mga pinag-aralan sa Pilipinas. Kasi isa yun sa pinaka-importante kabayan dito. Certificate ang napaka-importante sa Canadian work experience. So isa yun sa mga dahilan siguro kung bakit napauwi sila sa Pilipinas dahil mataas ang kanilang expectation at mga unrealistic na ang kanilang mga expectation dito sa Canada. Okay? So sa pang-apat naman na dahilan kung bakit napauwi ng Pilipinas ay severe weather condition. Dito sa Canada kabayan, napakalamig. Depende ho yan sa province. 6 months ang winter. Alam nyo naman na mayroong 4 seasons sa Canada. Nandyan ang winter, spring, summer at saka fall. Ang winter kabayan ay napakalamig. Kaya mas maigi bago kayo pumunta sa Canada, mag-research kayo kung saan kayo gusto manirahan, kung saan kayo nababagay. Kung gusto nyo mainit, doon kayo sa British Columbia, Vancouver, doon po medyo mainit, bihira ang snow, pero madalas ang ulan. At maganda ang doon, magandang kung mahilig kayo sa nature. Dito sa Ontario, Canada, particularly dito sa Sudbury, this year, hindi ho nag-negative 40 unlike sa Alberta. Okay? Every province ay nagdedepende ang temperature at saka yung weather. Pero ako, since galing ako sa Dubai, 17 years po ako. So yung katawan ko, sanay ho sa mainit. Okay? Pero pagdating ko sa Ontario, Canada, ay hindi ako nahirapan mag-adjust. Kasi meron namang mga jacket, winter jacket. Naglalakad nga lang ako, wala pa akong kotse. Basta, determinado ka magtrabaho sa Canada, pumunta ka dito, at alam mo yung goal mo. Focus ka lang sa goal mo. Ma-overcome mo yung lamig, okay? So yan yung sa mga dahilan. Ang panglimang dahilan kabayan kung bakit umuwi ang mga Pilipino sa Pilipinas o kahit ibang lahi, cost of living dito sa Canada ay napakataas, lalong-lalo na yung housing cost ay napakataas kabayan. Unlike sa Dubai, unlike sa UAE, sa Middle East, uso doon ang bed space, uso doon ang sharing ng room, yung partition, murang-mura. Pero sa Canada kabayan, hindi uso ang bed space. Dito ho ay room. Ang presyuhan ng room kabayan ay nasa $700. Depende sa province. Okay? Yung sa akin, $700. Okay? Pagkain mo pa. Bakit mataas ang cost of living? Dahil nga sa sobrang dami ng immigrants na pumupunta dito sa Canada. Okay? Kumbaga ika nga ay overcrowded na talaga ang Canada kabayan. Lalong-lalo na yung mga city. Lalo-lalo sa Toronto, Vancouver, British Columbia. Yung malalaking city, iwasan nyo kasi saturated na masyado ng mga immigrants. Mas maganda tumira kayo sa mga, kagaya dito sa Sudbury, Ontario, Canada. Ontario ito pero nasa bandang north kami. Mga Pilipino dito siguro wala pa 1,000. Yan ang tatargetin mo kabayan. Yung mga lugar na kukunti pala ang mga immigrants kasi mas mura ang bahay. Kasi yung demand hindi ganun kataas unlike sa Toronto, sa Vancouver. Paubos na ho dyan ang mga apartment, paubos na. Napakataas ng demand kasi sa dami ng mga immigrants. Ang nangyayari, maraming homeless. Kasi mataas ang demand, mababa ang supply, mataas ang presyo. Okay? Kaya napapansin nyo, maraming mga homeless dyan sa Toronto, sa Vancouver. Okay? At siguro, dahil mataas ang cost of living, ang ginagawa ko ay iniwasan ko kumain sa mga restaurant. Pero binibigyan ko rin naman ng award na aking sarili dahil napapagod din tayo. So paminsan-minsan kumakain ako sa labas, McDonald's, KFC. Pero hindi madalas. Mas maganda, home cooking, yan ang pagka-importante. Okay? Kasi kung sumasahod ka ng basic kabayan, basic or minimum, ang sinasahod mo,
kalahati nun mapupunta lang sa accommodation at sa pagkain mo. So yun siguro mga isa sa mga dahilan kung bakit marami mga Pilipino na umuwi na Pilipinas na luhaan. Okay? So sa pang-anim kabayan ay finding job to sa Canada is harder, is tough. Napakatindi ng competition do kabayan dahil nga international lang ho ang nandito. Ang mga talent ay international, hindi lang Pilipino. Pagalingan ho dito kabayan. Kung wala kang Canadian experience, tagilid ka. Lalong-lalo na pag tourist or visit visa ka. Okay? Preferred ng mga employer na mayroong Canadian experience. Okay? Picky po sila lalo na pag newcomers ka. Aasa ka lang na mayroong pang tatawag sa iyo. Okay? Paasahin ka lang pero malabo kabayan. Kaya isa yun sa mga dahilan siguro kasi matindi ang competition dito. Tagil daw tayo kapag newcomers ka o mga student ka lang or let's say visit visa ka kasi mawalan man trabaho yung mga citizens o mga PR na mga residente ay meron ho sila employment insurance. Tayo pag wala tayong trabaho, wala magsusuporta sa atin pero sa kanila meron. Kaya isa sa mga dahilan dito sa Canada ang maghanap ng trabaho. Mataas po ang employment rate ngayon. Marami nagde-lay off. Marami mga PR o mga citizens ang nawalan ng trabaho. Pero sila pag nawalan ng trabaho, meron silang insurance, employment insurance. Pero pag tayo, wala kabayan. So isa sa mga dahilan yun. Bakit umuwi yung mga Pilipino dahil sa matinding competition dito sa Canada. Pang-pito po kabayan, maraming umuwi na sa Pilipinas dahil nag-for good. Diba? Matagal na dito sa Canada, nakapag-ipon, tapos magtatayo ng family business sa Pilipinas o di kaya retirement plans. Kaya dapat, habang nandito sa Canada, huwag mo isipin na uuwi na Pilipinas hanggat hindi pa handa ang bulsa mo, okay, para magnegosyo sa Pilipinas o pag hindi pa handa yung account mo, dapat matindi o malaki na ang ipon mo kabayan. Kasi mahirap uwi sa Pilipinas, wala naman tayong uwian doon, di ba? Uwi ka, tapos maghahanap ng trabaho, back to zero na naman. Kaya pipilitin mo, pag nandito ka na sa Canada, mag-ipon na mag-ipon. Okay, yan ang goal natin, mag-ipon. Iwasan yung gumastos, bumili ng mga bagong sasakyan, bumili ng mga bagong cellphone. Ang mahal ng mga cellphone dito, mga plan, napakamahal. Okay? Hindi naman natin maiwasan yung iba na ganun ang kanilang ginagawa, pero as much as possible, stay low, spend your money below within your means, yung dun sa sa kinikita. Wag gumasta sobra dun sa kinikita mo kabayan, lalo na kapag minimum lang ating sinasahod So yan siguro sa mga dahilan kung bakit umuwi sa Pilipinas para mag-retire o kaya magnegosyo na lang kasi nakapag-ipon na dito sa Canada. Number 8 kabayan ay yung healthcare. Oo nga, libre ang healthcare dito sa Canada. Pero kapag may sakit ka, maghihintay ka pa ng ilang months o taon bago ka mapirahan. Okay? Libre po ang mga services. Lahat ng services libre. Pero hindi sabihin, lahat ng gamot ay libre. Bubunot ka rin kabayan. Lalo kapag sa dental, hindi po libre ang dental dito. Ang mga citizens o mga PR, libre ho yan sa mga services sa hospital. Kasi ang hospital is a public fund. Galing ho yan sa tax. Okay? Yan ang pumupundo yan sa mga tax ng tao. Paano pag mga temporary foreign workers na katulad ko? Okay? Mga visit visa. Okay? Hindi ho sila libre. Hindi ho kami libre sa hospital. Kaya nga, yung employer ko ay nag-provide ng sariling insurance. Private insurance kabayan. Meron akong private insurance provided ng aking kumpanya. Kasama na ho ang dental, 80%. Covered, tapos yung 20, yun lang ang binabayaran ko. Isang malaking tulong yung kabayan. Okay? So healthcare, although libre, pero maghihintay ka ng matagal. Okay? Kasi lahat appointment
kabayan, napaka-importante. Kailangan mo kumuha ng appointment or booking bago ka check-in. Maghihintay ka, halimbawa pag may emergency siguro, maghihintay ka hanggang madaling araw bago ka ma-check. Okay? Number 9, sa mga dahilan kung bakit siguro umuwi mga Pilipino sa Pilipinas o kahit ibang lahi, siguro hindi sanay na mapalayo sa pamilya, nandyan na yung homesick, depression, sickness, or illness. Dito sa Canada kabayan, lalong-lalo na sa mga solo, kagaya ko. Kapag nagkasakit kami, wala akong mag-aalaga sa amin, kundi kami lang. May sakit ka na, ikaw pa magluluto, may sakit ka na, dadalhin mo pa sarili mo sa ospital. Ganun ang realidad kapag solo ka. Kapag may pamilya ka, it's fine. Kasi meron kang katuwang kapag nagkasakit ka. Pero kapag solo ka, mga international student na solo o kagaya ko na foreign temporary workers na solo, isa yun sa mga masakit, lalong-lalo na kapag Christmas. Pag Christmas kabayan, itutulog na lang namin yan. Kasi para sa amin, ang Christmas ay isang ordinaryo na araw na lamang kasi wala kaming kapamilya na maaring mag-celebrate together. Diba? Birthday. Yung birthday parang ordinary day na lang. Wala na yung pamilya na mag-celebrate, lalabas, kakain, okay? At saka yung isang dahilan siguro, mahaba ang winter season dito sa Canada. Kaya kapag katapos ng winter na kagaya nito, ay lumalabas talaga kami kabayan para malibang naman. Kasi pag dumating na ang winter, wala na akong labasan yan unless may kotse ka, pupunta ka dun sa mga skiing or skiing activities, sa mga nag-i-ski sa mga park, sa mga resort. Pero hindi naman lahat may sasakyan. Ako wala akong sasakyan, bisikleta lang. Hindi naman pwede magbisikleta sa kapal ng snow, di ba? So yun sa mga dahilan kabayan kung bakit umuwi mga Pilipino sa Pilipinas, dahil sa depresyon, mapalayo sa pamilya. Pero kabayan, may internet naman. Kung nalulungkot ka, kung na-depress ka, di ba? Tawag ka lang anytime. Kailangan kausapin mo lang pamilya mo. Communication is napaka-importante, lalo na pag solo ka dito sa Canada. Okay? Pang-sampo, ito yung matindi. At sana, wag naman sana, pero number 10 is drug addiction kabayan. Maraming mga Pilipino ang nalulung na droga dito sa Canada. Masakit man isipin na nangyayari, ngunit totoo. Kasi yung 5 fingers dito sa Canada, although hindi naman siya sabihin na natin na masamang substance, sabihin na natin herbal, legal ho dito yung 5 fingers. Pero yung ibang droga na illegal na nakakasira ng ating mental na pag-iisip, ay madali hong makakuha kabayan. Marami akong nakikita na Ferrari yun Meron akong nakikita na nakaupo lang sa tabi, naninigarilyo ng alam mo yun, plastic, na parang smoke on the water, batang tawag nila ata doon. Kabayan, marami hong nalulung dito sa droga na mga Pilipino. Isa siguro yun sa mga dahilan na nagkawatak-watak ang kanilang pamilya dahil yung ama ng tahanan o haligi ng tahanan ay nalulung sa droga, ay wala nang sumusuporta sa pamilya. Masama man talagang malulung sa droga, Pero isa yun sa mga awareness dito sa Canada. Kapag pumunta kayo dito, mag-ingat sa droga kasi hindi ito kagaya ng Pilipinas na patago, Dito lantaran kabayan. Maraming naging homeless, maraming natutulog sa kalsada na parang zombie na. Totoo yan Kahit i-check nyo pa sa YouTube, maraming nalulung na mga Pilipino sa droga dito kabayan. So yun kabayan, ang 10 dahilan ang sa tingin ko based on my observation, ang mga dahilan kung bakit marami mga Pilipino o kahit ibang lahi kabayan ang nagsisisi kung bakit pumunta dito sa Canada at umuwing luhaan na lamang sa Pilipinas. Okay?
Kaya tandaan nyo kabayan, Canada is not paradise, Canada is not heaven. Ika nga ng iba ang Canada ay parang pinagandang Pilipinas lang. Okay? Kaya kailangan nyo po mag-research, kailangan buong buo. Okay? Ang puso at isipan mo, kailangan buong buo ang desisyon mo kung balak mong pumunta dito sa Canada. So ako'y magpapaalam po muna. This is Dads from Dads Info TV mula po dito sa Sudbury, Ontario, Canada. So ako'y magpipishing na kasi mag-aalas 6 na ng hapon. May araw pa, ano? Dito sa Canada, alas 9 pa ng gabi ang sunset, kabayan. Okay? See you soon. Shukran.